ang pinuntot dalawa. Dahil sabi po niya, marami ang aanihin, pero kukunti ang manggagawa. Siguro may masasabi natin, konti po nagsipag-sigulan. Pero sa totoo lang po, pag ako hindi po, marami po nagsisimba. Totoo po yun, parang nagsisimba. Pero, mas marami pa rin ang hindi nagsisimba. Alam niyo po ba, na 1/3 lang ng ating populasyon sa parokya ang nagsisimba. Yung 2/3 hindi nagsisimba. Totoo po yun. 2/3 ang hindi nagsisimba, 1/3 lang po kayo kasama. Hindi po nakikita ng marami sa ating pananampalatayang na tinatanggap natin si Jesus ang pagkain nagbibigay ng buhay. Na sa bawat pagdirikong natin ng pananamisa, nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa ating napapakinggan. Paano nila mararamdaman yun kung hindi na sila nagsisimba? Paano nila matatanggap ang pagkain na bibigay buhay kung hindi sila nagsisimba? Kaya, kailangan ng mga manggagawa. Kayo po yun. Father, trabaho mo yun. Kasi pari ka. Sige po, sa loob ng simbahan, sige, ipapahayag ko natin sa pananamisa ang tanong, paano yung pari mo pinagsisimba? Paano yung kumari man ang gusto lang mamasyan? Paano yung barkado mo na gusto lang tumimik? Paano makakarating sa kanya ang mabuting balita? Sa pamamagitan mo, dahil tayo ay nakadama ng pag-ibig ng Diyos. At tayo ay isinusugo niya upang ipahayag ang mabuting balita. Ang ganda ng sinabi ni San Pablo sa aking ikalawang pagbasa. Sabi ko ni San Pablo, ang ipinagmamakuri ko ay si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Yun ang pinagmamakuri niya. Yun ang pinagmamalaki niya. Dahil sa atin, si Jesus ang matay sa krus. At tayo ay napatawad sa ating kasalanan. Napakasarap isipin na dahil sa atin, iniaalay niya sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal. At sinabi ni San Pablo, binigyan niya na tayo ng bagong buhay. Kaya sana magtuloy-tuloy ang pagbabago sa atin. Okay, pero paano naman yung iba? Father, wala po akong alam. Father, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Father, wala po akong masyadong alam po sa simbahan. Paano kayo susugod ang ating Panginoon? Ito po. Nung binasa ko yung ating mga pagbasa ngayon, naalala ko yung kwento ng isang pare na karanasan niya. Ang kwento po niya ay ganito. Isang araw, naramdaman po niya gutom siya. Kaya po siya ay huminto sa Jollibee. Wala pong bahay sa akin ng Jollibee, magdulang po siya talaga huminto. Pagbaba po niya sa sasakyan, pinapilat po siya ng batang tulubin. Sabi ko sa kanya ng bata, Kuya, nagugulo po ako. Si Father, tumulong 20 pesos. Binigay sa bata. Sabi ko ng bata, nakakisip ni Father, Kuya, nagugulo po ako. Ibig sabihin, ay naman 20. Nagugutom ka, ba gusto mo? Sabay kayo sa Jollibee. Gusto mo ng bata na mag-Jollibee. Sabi ni Father, sige na, hindi ka. Pagdating ko, sabihin ko ka, hinarap ko ng bayan. Kasi ikulubi. Sabi ko ni Father,
kasama ko, papakainin ko lang po. Madaling salita, nakapasok po sila. Pagdating sa counter, tinanong ni Padre yung bata, ano gusto mo? Burger? Ayaw ko. Baka gusto mo regular young with cheese? Ayaw ko. French fries? Ayaw ko. Peach mango pie? Ayaw ko. Johnny hotdog? Ayaw ko. Ano gusto mo? Sabay hindi sa chicken jerky. Ang gusto pala ng bata, chicken jerky. Wala ko nagawa si bata. Pinabigay niya, hindi yung bata. Order po siya ng dalawang chicken jerky, isa sila. Ganun, nandun po nila yung order, pumunta sa upuan, sabi ni bata, dali ka mag-desal tayo. Nasa po yung bata. Eto po, nung kakainan, sabi ng bata, iuwi ko na lang po. Sabi ni bata, hindi, kumain ka yan. Di ba gutom ka na ba mo? Kuya, iuwi ko na lang po. Masarap kainin yan, hanggang kainin. Sige na, kumain na lang, sabi na tayo. Sabi ko ng bata, iuwi ko na lang po. Kasi po yung kapatid ko may sakit. Hinihintay niya po ako. Kailangan po niya makakain. Para rin po, makainutin po siya ng labo. Naawa ko si bata. Kaya yung chicken joy, na sa kanya, hindi siya ng plastic. Pinigil ko sa bata, sige, pais ka. Uwi mo na sa kapatid mo yung pagkain. Kung nag-isip ko si bata, sabi niya, hindi siya ang nagbigay sa bata. Kundi siya ang binigyan ng bata. Kasi yung bata ay tutong na ang inisip pa rin niya yung kapatid ng may sakit. Sabi ni Father, napakabuti ng puso ng bata. Mapagmahal siya. Dahil inisip niya yung kapatid niya, hindi yung kanyang sarili. Tingnan niyo po, walang pera yung bata. Walang alam yung bata. Pero siya ay naging tagapagdala ng mabuting balita kay Father. Kaya ano ang sabi ng ating Ebanghelyo? Huwag kayong magdala ng alaman. Huwag kang magdala ng umudan. Huwag kang magdala ng supot. Huwag kang magdala ng kayaka. Huwag kang magdala ng alaman. Dahil sapat na ang pag-ibig ng Diyos upang maipahagi mo yung mabuting balita. Sapat na yung maramdaman mo na ikaw ay mahalaga sa Diyos upang maipahagi din ang pagpapakilala sa ating kapwa. Kaya maliwanag ang paanyaya ng ating Panginoon. Tinatawag ka niya upang maging magagawa ka. Marami ang anahin. Marami pa ang naging bigala sa Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos upang maamin natin ang ating kapwa na lumapit at magmahal sa Diyos.